Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ito balik tayo sa review, no? Meron tayo dito isang lumang Class D amplifier. So, mababa lang yung wattage nito. Hindi pa natin ito na-review. Yan, share ko lang sa inyo kung halimbawa naghahanap kayo ng mga maliliit na amplifier para sa mga maliliit na speakers around 2 inches or pataas. So ito ngayon, meron tayo ditong 15 watts per channel. Ayan, sinasabi ito 15 watts per channel. Pero yung ganitong klase ay medyo ano pa to, medyo may kamahalan. So halos kapareho lang ng presyo nito. Ito, so bagong dating natin to ngayon lang. Ito naman yung susunod na i-review at i-test natin. Ito. So yung presyo nito, itong maliit na class din na to, dirin mo halos magkakapareho lang sila. Oh. So ilang piso lang yung diferensya, yung presyo nito. Ang maganda lang dito sa ganitong Bluetooth board, meron na siyang Bluetooth. Ito yung kanyang module, Bluetooth module. Ano siya? Kapag nag-start up siya, wala kang maririnig katulad nito. Mga ganito na, yung typical na mga ganitong klase ay merong nagsasalita na tao, Dito wala. Okay? Wala. Pag on mo ng ganito, pag ito subukan natin para marinig nyo. Ayan, ganoon lang siya. Ulitin natin. Ayan. Pagka buksan natin. Ayan. Tapos power on. Okay? Pagka power on niya. Ayan. Tapos pagka nag-connect, ganoon lang. Ganoon lang yung tunog niya. Walang ibang mga taong nagsasalita na annoying pakinggan. Okay? Ayan siya. So tingnan niyo ng maigi. Yung chips na ginagamit dito, yung kanyang amplifier ay TPA 3110 yung ginagamit dito. Ayan, so dalawang channel. Ayan. Sa isang channel yung dalawang inductor, tapos ito naman sa kabila. So napakalinis tumunog nito. So hindi naman gaanong kalakasan, pero ulitin ko, tamang-tama lang to para sa mga speaker natin na maliliit. Mga 1 ends, 2 ends hanggang, so ito sinusubok nga natin dito. Ito sa ganito kalaki yung mga 5 inch na speaker. Tumutunog naman, malakas din, pero ang nababagay talaga dito yung mga maliliit. Kasi kapag nilagay mo to sa maliit ng box, mararamdaman mo yung kanyang low frequency. Ayan siya. Okay, so subukan natin, sulit ka kapag mga ganitong klaseng bibilhin mo dahil napakalinaw, napakalinis tumunog. Tapos wala kang problema dito kung gagamitin mong supply, either is MPS or linear. So ngayon, ayan pinapatunayan natin sa inyo, yung ginagamit nating supply ay galing sa linear power supply. Yung ginagamit natin ay yung low impedance transformer. Hindi tayo gumagamit ng switch mode power supply, Pero ayan, walang kaugong-ugong. Yan. Walang ugong. Ayan. So walang ibang ingay. Napakalinis. Kaya hindi katulad ng iba kapag ginagamitan mo mga ganito iba, kasi kapag ginagamitan natin ng tawag nito linear power supply, maingay siya. Tumutunog pero maingay. Hindi katulad nito, Okay? Napakalinis talaga. Ayan siya. So, siya? 15 watts per channel sa 4 ohms. Tapos yung kanyang supply ay from 12 up to, yung iba nagsasabi 24 volts, yung iba naman ay nagsasabi 26 volts. Tapos, nasa 3 ampere. So, mas maganda kapag umabot ka sa 3 ampere para ramdam mo talaga yung niya, yung performance niya. Tapos, siya? Para sa mga bago, uulitin ko na naman uli. Kapag kung yung nakasaad doon sa specs niya na halimbawa yung maximum voltage niya ay nasa 24 to 26 volts,
huwag nyong isagad. Dahil ulitin ko, maraming business na akong nasisiraan ng mga ganitong klase, yung mga ano kasi ito hindi naman 'tong mga original na circuit talaga. So mga ginagamit na piyesa dito ay mga generic. So kapag umabot ka doon sa supply na nasa maximum supply voltage, bigla na lang tumitirik yung amplifier natin. Kaya katulad ng ganito, 24 to 26 yung maximum niya. Ginagamit natin dito ay nasa 19 volts lang, 19 tsaka 20. Okay? Pure ano siya, pure full range amplifier, walang tone control, walang ibang sound processor. Ayan. Okay, so ito naman yung kanyang likod. Ayan siya. So napakadali lang. Madali lang ikabit kahit na siguro mga beginners dahil may mga marka naman, may positive, negative, tapos yung speaker. Ayan. Ito yung dalawang 2 channel na speaker output. Tapos ito naman yung supply. Ayan, napakasimple lang. Ayan, so focus nyo na lang. Ayan. So ulitin ko, yung ginagamit na chips nito ay yung TPA 3110D2. Okay? Ayan siya. So hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.